Guys, good morning mga kababayan. Pag-usapan naman natin po ito si Congressman Miao Miao mga kababayan dahil nag-ingay na naman po doon regarding po doon sa Warato Bares ni Saldico kasi nasa ibang bansa nga siya mga kababayan kasi nga nagbigay ng Warato Bares itong mga PNP sa kay Saldico doon sa huling address niya sa BGC mga kababayan. So inisyo ng ating kapulisan bakit daw doon nagdala ng Warato Bares nasa ibang bansa naman si Saldico. So pakinggan natin mga kababayan itong dalawang abogado, si Atty. Bueno at si Atty. Ibanez mga kababayan ng kanilang paliwanag para maintindihan natin kung tama ba ang ginawa ng ating kapulisan na magdala ng Warato Bares doon sa kanyang address, sa huling address niya sa BGC mga kababayan. Atin ito panoorin mga kababayan. Dapat ang maghain ng Warato Bares sa bahay ni Saldico kahit Kasi, alam nilang nasa ibang bansa yung dating Atty. Bueno po kongresista yan mga kababayan. ay dahil sa komento to aking naisip na ito ay pagpapakita na merong malaking kakulangan sa pag-unawa ang kongresistang pusa sa simpleng proseso ng batas. So, mahirap dito pag nautusan lang na tirahin yung nasa administrasyon tapos hindi mo pinag-aaralan ng procedure, nagmumukha ka tuloy tanga, nyaw. Dahil dito, ito may tuturing na nagpapakita siya ng malaking pagkukulang sa kakayahan niya bilang isang kongresista, bilang isang mambabatas. Dito pinakita niya kung gaano siya ka-incompetent as a legislator when it comes to criminal procedure sa pagsaserve ng warrant of arrest. Alam mo, bilang mambabatas, dapat pinag-aaralan mo yung mga basic rules pagdating sa mga Political ganyang science. kaso ng mga kasamahan mo sa Kongreso. Maling-mali yung unang ginawa mo kanina, naka-post sa Facebook mo. Para kang tanga, ikaw sabi mo parang tanga yung mga PNP. Lumalabas ikaw yung mukhang tanga dito kasi hindi mo naiintindihan yung procedure sa pagsaserve ng warrant of arrest. Mas nakakahiya ka tuloy. Bakit? So ayun tuloy mga kababayan, mukhang tanga daw si Congressman Barsaga, sabi ni Atty. Bueno, kasi yun nga kakamyaw niya mga kababayan, hindi pinag-aralan kasi ang batas. Kaya dapat talaga itong ating mga tumatakbo ng mga politiko, lalo na ito sa Congress at sa Senado, dapat meron silang man lang about sa law, mag-aral sila ng political science para may alam sila sa batas mga kababayan, diba mga kababayan? So pakinggan natin ulit ang sinasabi ni Atty. Bueno mga kababayan. Kahiya ka tuloy. Bakit? Kasi kongresista ka, isa kang mambabatas na walang kaalam-alam sa batas. Basic pa naman yon. Hindi mo muna inintindi bago ka nagsalita, diba? So bilang isang mambabatas, dapat alam mo, Mr. Miao Miao Congressman, na hindi pwede magpatupad ng Philippine warrant, ang PNP sa labas ng ating teritoryo. Hanggang dito lang yan sa loob ng ating jurisdiction. May hangganan yung warrant of arrest na yun. So hindi mo pwedeng iserve yung basta-basta sa labas ng ating bansa. Hanggang dito lang. Pero yung pagsaserve nila dito sa Pilipinas ng warrant of arrest is in compliance with the directive of the court who is handling the case, who issued the warrant of arrest. Kung gusto mong maintindihan, pakinggan mo kanina yung vlog ko ng bandang alas 8. Pinas, doon sa last known address ay isang huling hakbang ng kanilang otoridad sa loob ng bansa bago ito ipasa doon sa DOJ at sa Department of Foreign Affairs para sa international na aksyon tulad ng Interpol Red Notice. Kasi yung warrant na yan na pinipilit i-serve sa akusado, hindi nga
Now, the legal basis for our country to request for a red notice from the International Police Organization. Nagbigay tayo sa kanya ng kanyang karapatan sa ilalim ng Bill of Rights, yung due process of law. Ay masyado kasing maling-mali yung akala mo. Yung kritisismo mo medyo palpak, no? Na dapat ay diretsahan na lang na sinimulan ng PNP ang pagtugis sa ibang bansa. That is a sign of incompetence. Hindi mo naiintindihan ng batas. Ang tamang proseso, dapat i-serve muna, no? And then show to the judge, submit a report to the judge that we try all our best na i-serve yung warrant pero hindi namin nahuli. Yung pala nasa ibang bansa. Yun ang procedure. And then after that, we can request already to our departments like DOJ and Department of Foreign Affairs para makapag-request tayo sa Interpol. Ito yung warrant din namin ma-serve at nandiyan yata sa bandang Europa ang aming hinahanap Subject. na taong may pananagutan sa ilalim ng batas. Okay, so that is actually a demonstration of lack of what the necessary skills. Pasyapis. Alam mo, kaya sinasabi natin dapat pag tuwang-tuwang kongresista, at least 2 years man lang ng College of Law, nakarating ka eh. Paano pag ang pinag-uusapan na tungkol sa red notice, blue notice, extradition, international police, warrant of arrest of a congressman, patay ka, hindi mo naiintindihan, hindi ka makakasunod doon sa pinag-uusapan. Alam mo, ang ginawa ng Philippine National Police, yun yung kanilang tungkulin, no? At lahat ng ahensyang involved, tungkulin na yon na dapat maipakita nila sa korte na maingat nilang isinerve yung warrant of arrest at bawat kilos, lahat ng hakbang ay naitala ng tama, no? Para masunod nila yung pinag-uutos ng korte. Kahit paalam nilang wala doon ang akusado sa kanyang bahay. Kahit alam natin na si Saldico ay nasa Europa, nasa Espanya, Portugal, Amerika o sa Japan. Tingnan natin si isang abogado rin na si Mr. Carlo Ebanis, mga kababayan. Tingnan din natin ang kanyang paliwanag tungkol doon sa warrant of arrest ni Saldico, mga kababayan. Serve ng warrant of arrest ang mga pulis sa BGC condo ni Saldico at ang dami agad nag-react to waste. Diyan, bakit sinerve pa? Nakakatawa daw ang mga pulis. Pero tama ang ginawa kahit obvious na wala si Saldico. Kailangan i-attempt i-serve ng pulis. Legal requirement yan para makapag-submit sila ng return of warrant sa court. Ibig sabihin, kailangan nilang ipakita sa judge na sinubukan nila. Bakit importante ito? Kasi dito magsisimula lahat ng legal actions. Kapag pumunta ang pulis, kumatok at walang Saldico, pwede na lang i-report na the accused is evading arrest. From then on, only then, pwedeng simulan ang mga next move. Pwede nang mag-activate ng manhunt, pwede nang mag-coordinate with other police units, pwede nang humingi ng tulong sa NBI, pwede nang makipag-coordinate sa Bureau of Immigration, pwede nang mag-trigger ng watch list or full departure order. At ang pinaka-critical dito, pwede nang humingi ng extradition sa ibang bansa at pwede nang i-cancel ang passport ni Saldi. Hindi magagawa lahat ng yan kung hindi sinerve ang warrant sa last note. It might be weird or mukhang absurd sa mga hindi nakakaalam, pero dapat talagang itong sinusunod kung ayaw nating mateknikal. O ngayon, alam mo na, pakinggan mo na ang kanta ng band naming Hey. Ayan mga kababayan, narinig natin ang dalawang abogado, si Atty. Bueno at si Atty. Ibanez, ng kanilang paliwanag tungkol po doon sa warrant of arrest ni Saldico. Dahil nawala nga siya si Saldico dito, nasa ibang bansa. So, ginawa ng ating kapulisan ay tama
sa tamang proseso mga kababayan, para mabigyan siya ng ultimatum at mabigyan siya ng red notice ng ibang bansa at maibalik dito si Saldico sa bayan ng Pilipinas at masampahan ng kaso mga kababayan, at nasampahan na nga siya ng kaso mga kababayan kasi may warrant na siya. So maraming salamat po sa ating dalawang magiting na abogado, si Atty. Bueno at si Atty. Bueno Ibanez, na nagbibigay sa atin ng kaalaman regarding sa batas mga kababayan. Kaya yun nga ang sinabi ni Atty. Bueno, na walang alam sa batas ito si Meow Meow. Kaya mahirap na bigay ka ng statement na hindi mo pinag-aralan at wala kang alam tungkol sa batas. Kaya maraming salamat po sa dalawang magiting na abogado na patuloy nagbibigay ng kanilang opinion tungkol sa batas at tungkol sa legalidad mga kababayan. O siya, sige mga kababayan, sa hanap buhay sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood sa ating munting vlog, sa ating community. Sana tayo po ay dumami mga kababayan.